bayad pagdating sa kanila. Tapos, yung 600, yun ang price talaga ng item. 600, yun ang price talaga ng item. Marketplace, dito magsisimula lahat. Ang unang target ng scammer dito mga pre, yung seller sa marketplace. For example, nagbenta ka ng sapatos sa halagang 600 pesos. Pero imbis na tumawad, mag-o-offer siya ng mas mataas na presyo. Gagawin niyang 1,600. Bilang isang seller, magtataka ka kung bakit bibilihin niya ng ganun kamahal. Ang magiging reason naman neto ni scammer ay meron din siyang buyer na bibili sa halagang 1,600. Kumbaga pinatungan niya ng 1,000 yung totoong price para kumita siya. Ngayon makikipag-deal si seller sa halagang 1,600 pesos at dito ay magbubuk na sila ng Lalamove rider nila. Dito ang maghahanap ng rider ay yung buyer, which is yung scammer. Pagdating ng rider sa pick-up point, mag-aabono siya ng 1,600 para makuha niya yung item na sapatos. At pag naibigay na ng rider yung pera sa seller, which is yung pick-up, dito na ngayon magaganap yung pang-i-scam. Habang papunta si rider sa drop-off point, ipapasend ng buyer, scammer, yung 1,000 pesos. At pag nasend na ni seller yung 1,000 pesos kay buyer, dito na sila ibablock parehas. Ang ending, yung rider tsaka seller ang nabiktima. Nasaan na po yung 1,000 ma'am? Naisend ko sa kanya. Eto. Naku. Ayan. Ito yung middleman scam na tinatawag namin mga rider. Kaya sa mga seller dyan sa marketplace, mag-ingat kayo sa kausap nyo. So kung inoperan kayo ng malaking halaga, magtaka na kayo. Sa mga delivery rider naman dyan na kagaya ko, guys, paki-share tong video natin para ma-aware yung mga customer natin about dito sa scam na to. Yun lang, salamat.